Ang kwento ay nagsisimula sa loob ng isang silid ng komperensya. Isang dalaga ang nagsasali ng wikang Chino at Koreano. Ang pangalan niya ay Ji Yoon. Nagtatrabaho siya bilang interpreter sa iba't ibang opisyal na komperensya sa pagitan ng Korea at China, at sa pamamagitan ng kanyang trabaho. Gumaganap siya ng mahalagang papel sa internasyonal na relasyon at ekonomiya ng Korea. Bilang isang lubos na bihasang interpreter, si Ji Yoon ay nagkamit ng isang malakas na reputasyon. Maging ang ministro ng Korea ay humanga sa kanyang profesionalismo. Isang araw, habang siya ay nasa kalagitnaan ng isang pulong, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sabi ng tumatawag, sa wakas ay natagpuan na namin ang taong hinahanap namin sa lahat ng mga taon. Nang marinig ito, mabilis na tinapos ni Ji Yoon ang pulong at nagmamadaling lumabas. Nabunyag na matagal na niyang hinahanap ang taong ito sa nakalipas na 10 taon, at ngayon, pagkatapos ng lahat ng panahong ito, tapos na ang paghahanap na iyon. Ang kwento ay nagbabalik tanaw sa 30 taon sa lungsod ng Incheon, Timog Korea. Dito, isang lalaking nagngangalang Dosok ang naglalakad sa makikipot na eskinita, naghahanap ng isang babaeng nagngangalang Myungja. Si Dosok ay nagtatrabaho bilang isang ahente ng pautang sa isang bangko, na naniningil ng mga hindi nabayarang utang mula sa mga nanghihiram. Kilala siya sa pagiging mahigpit at lubos na responsable sa kanyang trabaho. Nang araw na iyon, kasama ni Dosok ang kanyang katulong, si Young Bae, at sila ay sumusubukang mangolekta ng pautang mula kay Myungja. Ngunit kahit gaano pa nila hanapin, tila hindi nila mahanap ang kanyang tahanan. Nang malapit na silang sumuko nang bigla nilang nakita si Myungja na naglalakad papalapit sa kanila, hawak ang kamay ng kanyang 10 taong gulang na anak na babae. Ang pangalan ng batang babaeng iyon ay Ji Yoon. Nang makita sila ni Dosok, takbo siyang lumapit at ipinakita kay Myungja ang opisyal na abiso ng bangko, na humihingi ng agarang pagbabayad. Ngunit si Myungja, na may lungkot sa kanyang boses, ay nagpaliwanag na ang kanyang asawa ay kamakailan lamang pumanaw, at hindi kayang magbayad ngayon. Nagmakaawa siya ng mas mahabang panahon, na nangangakong babayaran ang buong halaga kasama ang interes sa loob ng 3 buwan. Ngunit hindi pumayag si Dosok sa alinman sa iyon. Sa halip, sinimulan niya itong sigawan sa harap ng lahat. Pinanood ni Ji Yoon ang kanyang ina na pinahiya at nagalit. Walang pag-aalinlangan, kinagat niya ang kamay ni Dosok. Si Dosok, na nagulat at galit, ay lumapit kay Myungja at hindi sinasadyang nataman ang kanyang noo ng kanyang kamay. Nang makita ito, si Ji Yoon ay sumigaw ng malakas at nagsimulang makaakit ng atensyon mula sa mga taong malapit, sabay sigaw. Nagtipon ang mga tao, ngunit walang pakialam si Dosok. Tinaasan niya ang kanyang boses, sumagot si Myungja na wala siyang mahalagang maya-alok bilang collateral. Nang walang ibang salita, kinarga ni Dosok ang batang si Ji Yoon sa kanyang mga bisig at nagsimulang maglakad palayo. Humarap siya kay Myungja at sinabi na ibigay ang pera kinabukasan at dinala ang kanyang anak. Habang hinahatid ni Dosok si Ji Yoon pauwi sa kanyang tahanan, patuloy itong umiiyak para sa kanyang ina. Pagkatapos ay binigyan pa siya ni Dosok ng bagong pangalan. Samantala, ang kanyang ina, si Myungja, ay ginawa ang lahat para ayusin ang pera. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi niya talaga makalakam ng pera at pagkatapos, isang malaking katotohanan ang nabunyag. Si Myungja ay hindi talaga isang mamamayan ng Korea. Siya ay nanirahan sa Korea ng ilegal, itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan pagkatapos pumasok mula sa China. Ngayon na nalaman na ng pulisya. Inaresto nila siya at dinala upang i-deport pabalik sa China. Kinabukasan, hindi pa rin sumipot ang ina ni Ji Yoon dala ang pera. Kaya sina Dosok at Young Bae ay naghanda na umalis kasama ang bata. Ngunit nilinlang sila ng matalinong batang babae at nakatakas mula sa kotse sa gitna ng kalye. Naghanap sila, ngunit hindi nila mahanap kahit saan. Tumakbo si Ji Yoon pauwi sa pag-asang makita muli ang kanyang ina. Ngunit pagdating niya roon, walang tao sa lugar. Ang kanyang ina ay dinala na ng mga pulis. Umiiyak mag-isa siya sa bahay. Gutom at takot, binuksan niya ang refrigerator at kumain ng kahit anong pagkaing makita niya. Kinabukasan, nalaman ni Dosok na si Myungja ay nasa Immigration Detention Center na ngayon. Nang sa wakas ay nakilala ni Dosok si Myungja, agad itong nagtanong tungkol sa kanyang anak. Samantala, si Ji Yoon ay nasa labas pa rin sa mga lansangan, desperadong hinahanap ang kanyang ina. Dumating ang gabi, at patuloy pa rin naghahanap, pagod, takot, at nag-iisa. Bigla siyang nilapitan ng isang palaboy na adik sa droga na sumubok na agawin siya. Ngunit sa tamang oras, dumating si Dosok, sinuntok ang lalaki palayo, at iniligtas si Ji Yoon. Umiiyak na sinabi ni Ji Yoon sa kanya na hindi niya mahanap ang kanyang ina kahit saan. Malumanay na sinabi ni Dosok, na wala na ang ina nito. Nadurog ang puso ng batang babae, at lalo pa siyang umiyak ng malakas. Nang makita siyang ganoon, may kumalabog din sa kalooban ni Dosok. Lumuhad siya sa tabi niya at mahinang sinabi, na huwag kang umiyak. Walang imak, sinimulan ni Ji Yoon ang lahat ng mga gawaing bahay ng mag-isa, na nakakagulat at nakakainis pa kay Dosok. Sinabi niya sa kanya, na hindi mo kailangang gawin ang alinman sa ito. Dahil isang mayamang pamilya ang aampon sa kanya.
Pagkatapos ay dinala niya ito sa mall at binilhan siya ng lahat ng uri ng magandang damit. At dahan-dahan, maging si Ji-yeon ay nagsimulang magustuhan siya. Nang gabing iyon, habang kumakain, tinanong siya ni Do-seok kung mayroon ba siyang gustong gawin bago umalis. Tumugon si Ji-yeon na gusto niyang pumunta sa konsyerto ni DJ Taeji. Isa siyang malaking tagahanga ng DJ na ito, kaya dinala siya ni Do-seok sa konsyerto. At pagkatapos, ginulat niya ito ng isang CD at kaset ng paborito niyang mga awit. Labis na natuwa si Ji-yeon. Niyakap niya si Do-seok ng mahigpit. Nang gabing iyon, nagdiwang sila gamit ang cake, isang pamamaalam na salo-salo. Ngunit sa kaibuturan nila, pareho silang nakaramdam ng tahimik na kalungkutan. Sa paanuman, sa pagitan ng isang walang pusong tagasingil ng utang at ng isang batang hindi nakatadhana na makasama, isang kakaiba at magandang ugnayan ang nabuo. Kinabukasan, dinala ni Do-seok si Ji-yeon sa hintuan ng boss. Bago siya umalis, iniabot niya sa kanya ang kanyang numero ng pager. Bigla, nakita ni Do-seok ang isang CD player sa isang kalapit na tindahan. Binili niya ito at ibinigay kay Ji-yeon bilang regalo. Tuwang-tuwa si Ji-yeon tumakbo papunta sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Naramdaman ni Do-seok na lumambot ang kanyang puso. Ngunit nang sandaling iyon, isang lalaking nagpapanggap na tiyuhin ni Ji-yeon ang dumating upang isama siya palayo. Kakatwa, hindi siya nakilala ni Ji-yeon. Naguluhan si Do-seok, ngunit sabi ng lalaki na matagal na mula noong huli silang nagkita, kaya marahil hindi niya ito naaalala. Inilipat ng lalaki ang halaga ng utang sa bank account ni Do-seok, at may mabigat na puso, ibinigay ni Do-seok ang babae. Pagkatapos umalis si Ji-yeon, nahihirapan si Do-seok na mag-focus sa kahit ano. Napansin ito ng kanyang assistant, si Young-bae, at sinabihan siyang kausapin ito. Ngunit nagkunwaring matigas si Do-seok. Ngunit ng gabing iyon, palihim siyang nagpadala sa kanya ng isang voice message. Nagpadala siya ng mga voice message sa kanya ng ilang araw, ngunit walang sumasagot. Sa huli, sinubukan niyang tawagan ang lalaking nagpanggap na tiyuhin ni Ji-yeon, ngunit ang tawag ay walang patutunguhan. May kakaiba parang hindi tama. Hinanap ni Do-seok ang address na nakalink sa numerong iyon, at pagkatapos, nabunyag ang katotohanan. Ang lalaking iyon ay hindi talaga tiyuhin ni Ji-yeon. Isa siyang trafficker, isang taong nagbebenta ng mga ulilang bata. Nang pasukin ni Do-seok ang bahay ng lalaki at ginugulo siya, inamin ng lalaki ang lahat. Inihayag niya na ibinente niya si Ji-yeon sa isang ahente. Sinabi niya na baka kunin siya ng isang pamilya bilang kasambahay. Ngunit ang masaklap na katotohanan ay, ibinente niya ito sa isang dance bar. Ang kawawang batang babae na iyon, siya ngayon ay nagtatrabaho parang isang katulong, napipilitang maglinis ng sahig at magkustos pa ng mga inidoro. Isang gabi, habang ang lahat ay abala sa paglilingkod sa mga customer, palihim na umalis si Ji-yeon para magmensahe kay Do-seok. Natanggap niya ang mensahe at tinawagan niya ito agad. Nang marinig niya ang boses nito ay bumilis ang tibok ng puso niya. Ngunit halos hindi makapagsalita si Ji-yeon. Sinabi ni Do-seok sa kanya na tumawag anumang oras na kailangan niya ng tulong. Ngunit sa tuwing susubukan niya, ang tawag ay nabibigo. Pagkatapos ay napagtanto niya na nakalimutan niyang isama ang area code. Samantala, isang gabi, isang lasing na customer ang naghagis ng isang bote na baso. Tumama ito kay Ji-yeon sa mukha habang naglilinis siya. Bumuhos ang dugo mula sa kanyang pisngi. Ngunit sa halip na dalhin siya sa doktor, naglagay ang babae ng lipstick sa sugat upang matakpan ito. Pag-uwi, sa wakas ay naalala ni Do-seok ang nawawalang area code at nagpadala sa kanya ng isa pang mensahe. Nang gabing iyon, naghintay siya. At sa wakas, tumawag si Ji-yeon. Umiiyak ng hindi mapigilan, nang marinig ang kanyang mga hikbi, na puno ng luha ang mga mata ni Do-seok. Tinanong niya ang lokasyon nito at nagmamadaling lumabas sakay ng kanyang kotse. Pagdating niya sa bar, nadatnan niya si Ji-yeon na nakatayo sa tabi ng pinto, may mga pasa at sugat. Binasag niya ang isang bintana at pumasok sa loob, sinunggaban ito at niyakap ng mahigpit. Pareho silang umiyak, galit na galit, humarap siya para atakihin ang babae, ngunit pinigilan siya ni Young-bae. Mamaya sa ospital, sinabi ng doktor sa kanya, na kung hindi ooperahan ang kanyang mukha ang kanyang peklat sa mukha ay hindi kailanman gagaling. Kaya, gumastos si Do-seok ng karagdagang $900 sa plastic surgery para maayos ang kanyang sugat. Nang sinubukan niyang i-enroll siya sa paaralan, sinabihan siyang isa itong Chinese undocumented immigrant at kung walang legal na pangangalaga, hindi nila siya tatanggapin. Kaya, opisyal na siyang inampon ni Do-seok. Sa wakas ay nagsimula na si Ji-yeon sa paaralan at sa kanyang unang pagsusulit, nakakuha siya ng 100 mula sa 100. Dahil dito si Ji-yeon ang naging nangungunang estudyante sa high school. Isang araw, tahimik na dumalaw si Myung-jo sa kanyang paaralan. Mula sa malayuan, pinanood niya si Ji-yeon habang buong pagmamalaking ipinakilala si Do-seok bilang kanyang ama. Pinipigilan ang kanyang mga luha, lumayo si Myung-jo dahil sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang anak na babae ay pinakaligtas at pinakamasaya kasama si Do-seok. Ngayon, si Ji-yeon ay nasa universidad at kumukuha ng FOD sa wikang Chino. Kinabukasan, nakatanggap si Do-seok ng tawag mula sa lola ni Ji-yeon.
Sinabi niya sa kanya na malubha ang sakit ni Mayengja at maaaring pumanaw anumang oras. Gusto niyang magkita ang mag-ina sa huling pagkakataon. Nang walang pag-aaksaya ng isang segundo, dinala ni Dusok si Ji Yeon sa kanayunan ng nayon sa China kung saan nakatira ngayon ang kanyang ina. Habang papasok si Ji Yeon sa kanyang nayon noong bata pa siya, bumabalik ang mga alaala. Naging emosyonal siya. Sa may pintuan, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang lola, habang umaagos ang kanyang mga luha sa kanyang mukha. Ang batang babae na dating kayakap niya ay isa ng ganap na babae. Nang makita muli ni Ji Yeon ang kanyang ina, nagyakapan sila at humagulgol, inilabas ang sakit na matagal nilang dinanas. Yumuko si Mayengja at sinabi kay Dusok na walang hanggan ang utang na loob nito sa kanya. Nang gabing iyon, tahimik na sinabi ng lola ni Ji Yeon kay Dusok na sinabi ng mga doktor na maaaring pumanaw si Mayengja anumang araw ngayon. Nang gabing iyon, humiling si Mayengja ng isang kahilingan. Hiniling niya kay Dusok na subukang hanapin ang tunay na ama ni Ji Yeon. Sa tingin niya ay karapat-dapat itong malaman na ang kanyang anak ay lumaki bilang isang hindi kapani-paniwalang babae. Natigilan si Dusok, noon pa man ay naniniwala na patay na ang ama nito. Isang araw, napansin ni Ji Yeon ang mga sapatos ni Dusok. Ang mga ito ay lubusang luma. Pinulot niya ang mga ito, dahil ang lalaking ito, isang ganap na estranghero, ay minsang pinalaki siya na parang isang tunay na magulang. Hindi siya nag-asawa, hindi gumastos para sa kanyang sarili. Bawat sentimo na kanyang kinita, bawat sakripisyo na kanyang ginawa, ay para sa kanya. Kaya, nagsimula si Ji Yeon ng part-time na trabaho at sa sandaling makuha niya ang kanyang unang sweldo, bumili siya ng isang bagong-bagong pares ng sapatos para kay Dusok. Samantala, ipinagpatuloy ni Dusok ang kanyang paghahanap sa tunay na ama ni Ji Yeon. Ngunit habang mas hinahanap niya, mas lalo itong nasasaktan. Mahirap para sa kanya tanggapin na ang lalaki ay maaaring talagang buhay pa. Kalaunan, natagpuan niya ito. Nang gabing iyon, dinala ni Dusok si Ji Yeon sa isang magarbong hotel. Sa loob, ang kanyang tunay na ama ay naghihintay. Sa sandaling makita sila ni Dusok na magkasama, siya ay naging emosyonal. Walang salita, tahimik siyang umalis at umuwi mag-isa. Kahit na hindi niya ito nakita bilang kanyang tunay na ama, palagi niya itong nakikita bilang kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha. Pumasok siya sa kwarto ni Ji Yeon, tiningnan ang lahat ng mga alaalang naiwan niya. Nawala siya sa nakaraan, iniisip kung makikita pa ba niya muli ang kanyang munting babae. At pagkatapos, tumunog ang kanyang telepono. Si Ji Yeon pala, sa kabilang linya, nanginginig ang kanyang boses. Nang marinig ang pagtawag niya sa kanya ng tatay sa unang pagkakataon, lumuha si Dusok. Nagmakaawa siya rito na sunduin siya. Pareho silang umiiyak ngayon. Si Dusok ay naluluha sa tuwa. Bago lumabas, dinampot niya ang isang bagay, ang lumang CD player ni Ji Yeon, ang dati niyang pinapakinggan noong nakasakay siya sa kanyang motorsiklo. At pagkatapos, pinaandar niya ang makina at umalis hanggang gabi upang iuwi ang kanyang anak na babae. Ngunit ilang milya pa lamang ang pagsakay, inatake si Dusok ng stroke habang nagmamaneho. Lumabo ang kanyang paningin, lumuwag ang kanyang pagkakahawak, at nawalan ng kontrol ang motorsiklo. Samantala, naghintay si Ji Yeon, ngunit hindi na nagpakita ang kanyang ama. Mula sa araw na iyon, nawala si Dusok. Kaya kung gusto mo ng mga ganitong recap, huwag mong kalimutan na mag-subscribe sa aming channel kaibigan.